be present and be a present. Tayo ay regalo doon sa mga taong nakakasalamuhan natin. Kung saan ka man nandoon, pero nakakatulong ka. Ikaw ay nagiging biyaya doon sa mga taong nakakasama mo. Amen? So kagaya ng ating Panginoon, sabi din sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Di ba? Lagi kang nandiyan dyan para ikaw ay ka nga magbigay ng tulong, magbigay ng gabay doon sa mga taong nakakasama mo sa araw-araw. If people see you, do they recognize God in you? Dapat maganda ka dahil nakikita nila ang presensya ng Diyos sa iyong pagkatao. And now, listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? Sabi na dyan, you are a mist that appears for a little while and then vanishes instead. You ought to say, or rather instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Simple lang sinabi ni James na ang dami natin pinaplano bukas, sa susunod na buwan, magigising ka pa ba bukas? Di ba, no? Si Lord lang ang nakakaalam eh. Di ba, yung sabi dyan, di ba? Hindi natin alam what will happen tomorrow. Kung didilat pa ba tayo bukas, pare-pareho. Importante na yung buong araw natin is ginagawa natin yung pinagagawa ng Diyos. Sabi ko nga, pag meron ka naririnig na bulong ni Lord, huwag mo nang ipagpabukas pa. Gawin mo na kaagad. For people talks about people. Di ba, no? Ibig sabihin, pagka mahilig ka na pinag-uusapan lang yung tao sa tao, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. Sinong mahilig dyan? Yung mga mahilig sa chismis. Sabi naman dito, average people talks about events. O nung meron mamaya, may believers fellowship sa mga darating na araw, o meron tayong race of mercy, may enthronement tayo sa mga household. So yun yung mga events pinag-uusapan. At least, maganda yung pinag-uusapan. Pero ang sabi dito, ito yung mas maganda. Successful people talks about progress. O yung mga nagtratrabaho dito, ini-introduce lagi sa atin yung think outside the box, di ba? Na hindi yung routinary lang. Ito na yung ginagawa mo palagi. Ba't hindi mo subukang ibahin naman ng konti? Para mas mag-improve. So para maging innovative ang bawat isa. Amen ba yun? Na yung routinary na ginagawa mo, mas nagiging exciting kasi you find ways, no? Para mas ma-improve pa yung ginagawa mo. So sabi diyan, there is others' burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Sabi nga may pakialam tayo sa lahat. Kaya nga, be present, di ba? Sa leader, sa family natin, sa ginagalawan natin, environment natin, ano? So, kailangan, may pakialam tayo sa iba. Di ba? Laging kinakantayan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, di ba? So, sabi diyan, relationship is developed by talking but by listening. Sa atin, mas gusto natin tayo nagsasalita. Marami sa atin, hindi good listener. Ng isang magaling na leader, nakikinig sa mga members. Ng isang magaling na nanay at tatay, nakikinig sa mga anak. Ang isang boss sa opisina, magaling na boss, nakikinig sa kanyang mga subordinates. Amen ba yun? Guide others to the truth. Ano ba yung katotohanan? Jesus is the way, the truth. So i-guide natin ang mga kilala natin sa Diyos. Amen ba yun? Nadali natin sila na ito yung nag-iisang Diyos na tunay na tutulong sa atin hanggang dulo. Guide others to goodness. Tayo, ang magandang halimbawa na tayo mismo ay mga mabubuting nanay, mabubuting tatay, mabubuting anak. Then guide others to what is beautiful. And what is beautiful? The face of Jesus. Diba? So, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ano sabi ni Pablo, no? Kay Tito, isa sa kanyang mga alagad. No? So, makikita natin, Mother in Christ, na si Lord nag-o-offer siya ng kaligtasan para sa ating lahat. So, tayo naman, ganun din ang gawin natin kasi pinili tayo ng Diyos. Pero ito magandang tanong, di ba? What are you willing to lose for the sake of the kingdom? Ano yung nakahanda mong ibigay sa Diyos? Sabi dyan, deny yourself. Iwan mo na. Kung ano man yung mga hindi mo magandang ginagawa sa ngayon, tigil mo na. Ano pa sabi dyan? Every decision has a trade-off. Once you decide to follow Jesus, then of course, may trade-off yan. Pero kung kailangang bitawan, hindi pwedeng sumunod ka na kay Lord. Pero yung mga dati mong ginagawa mo pa rin, hindi pwede. Amen ba yun? To whom much is required, much will also be given. So pag ikaw ay pinili ng Diyos, tinawag ka ng Diyos para maging bahagi ng kanyang kaharian, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yun ang sabi sa Romans 12:1. Buhay natin, yung sarili natin, pabanalin natin. Dapat palabas ka pa lang ng bahay or bago ka lumabas ng bahay, nag-iisip ka na kung ano pa yung pwede mong magagawang maganda para matuwa Diyos. Meekness is strength under control. Talagang kalmado ka, mahinahon ka, talagang ikaw ay maamo. Ganun na ba kayo? Hindi na nagagalit, hindi na nagpapanik. Blessed are those who love and expect
no reward. So dito pumapasok yung masipag ka, hindi mo nakikita yung katamaran ng iba. Sometimes, it is not what we know that matters. It is how we put it into practice. Lagi natin sinasabi dyan, Jesus, I trust in you. So, ang pinaka-importante is, yung faith ba natin ay talagang isinasabuhay natin. So, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Nilagyan pa ng perfect, di ba? So kung tayo ay talagang nagtitiwala kay divine mercy, yung peace of mind natin talagang perfect, di ba? If you have been persecuted for saying what is true, for doing what is right, for correcting what is wrong, then you are a significant person. Pero namang nagalit sa inyo, dahil nagsasabi kayo ng totoo, makikita natin, my dear brothers in Christ, na pag ginawa natin ng tama, meron at merong tatamaan. At pag ginawa natin ng tama at merong tatamaan, merong magagalit sa atin. Hanggat pinipili mo si Jesus, walang makasisira sa iyo. Live not for applause, but for a purpose. Gusto pinapalakpakan, binibigyan ng plaque of appreciation. Hindi naman mahalaga yun eh. Dapat kailangan natin recognition ni Lord. Every time you are around, saan man yan, nararamdaman nila, buhay nga si Lord dahil sa iyo. Amen?